Mahigit 10 investors ang dumulog sa National Bureau of Investigation o NBI upang magsampa ng reklamong large-scale estafa laban sa isang bibingka company. Kaugnay ng umano'y hindi na ibalik na puhunan na tinatayang aabot sa mahigit 100 milyong piso. Si Cherry Light sa report. Bitbit ang kanilang reklamo at patunay sa media. Ipinakita ng mga investor ang mga tseke na umano'y nagkukumpirma sa sinasabing panloloko ng bibingka company. Hindi bababa sa 10 tao ang tumulog sa Fraud and Financial Crime Division ng NBI at hiling nilang maibalik ang pera at hustisya para sa kanilang pamilya. Batay sa reklamo, inakit umano ang mga investor na maglagak ng puhunan para sa sinasabing pagpapalawak ng negosyo ng bibingka company, kapalit ng pangakong malaking interes. Inilarawan pa umano ang alok bilang isang eksklusibong oportunidad na para lamang sa maliit na grupo ng mga kakilala. Sa simula, tumatanggap sila ng interes mula sa kanilang pinuhunan. Pagsapit ng ikalawang quarter ng 2024, nagsimulang magkaroon ng problema matapos ipaalam sa mga investor na may mga bank transaction na umano'y na-flag ng Anti-Money Laundering Council o AMLA, kabilang ang sinasabing pagkakaantala ng pondo dahil sa issue ng dollar remittance. Gayunman, ayon sa mga nagreklamo, walang naipakitang sapat na dokumento upang patunayan ang mga paliwanag na ito. Gaya ni alias Tony, isang 36 anyos na overseas Filipino worker. Maaga siyang nagdesisyon para sa kanyang retirement, kaya napag-isipan na ilagak sa pag-i-invest ang kinita sa abroad. Anya, tiwala siya sa may-ari ng kumpanya, kaya nakipagsapalaran siyang mamuhunan. Lagay ka ng lagay, pasok ka ng pera dahil ang sinasabi sa'yo is nag-e-expand ang kumpanya. Pero in reality, nung nagkaroon ng problema, hinanap namin saan yung nag-expand. Diba? Na ang reason nila is meron silang pondo na naipit sa AMLA na worth 13 million, 16.2 million. Si alias Kim naman, may mahigit 8 milyong piso na pinuhunan sa nasabing negosyo. May bumalik naman daw sa kanya na 1 milyon, kaya may halos 7 milyon siyang natira sa investment. However, sometime in 2024, the checks were not good. So, una, pinahold niya muna. Sabi niya, wag muna niyong ipasok kasi may konting problema. Until there was a time na sabi niya, sige, parang okay. Even knowing na close yung account, hinayaan niya akong pumunta sa bangko. And not just 1 time, not just 2 times, but even 3 times pa siguro. Tapos only to find out na closed yung account. Nasa kabuang 6.6 milyong piso naman ang pinuhunan ni alias Aubrey para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ay, grabe po. Kasi yung mga ininvest namin, mga extra money sana namin na nilala namin sa future ng mga anak namin. So, hindi naman kami mayaman. Talagang yung pinanggalingan ng ininvest namin, talagang pinaghirapan namin, pinagpagura namin talaga, dugo at pawis. Kasi during pandemic, lumalabas kami para maghanap buhay kami. Nagbabala rin ng grupo sa publiko na mag-ingat at huwag basta-basta makikipagtransaksyon. May mensahe rin sila para sa may-ari ng kumpanya. Maaaring makakalusot siya ngayon, pero sa mata ng Diyos hindi siya makakalusot. Well, be honest to herself. She shouldn't deny things and don't be delusional. Nandito kami sa NBI ngayon. Hindi na para maningil eh. Kumbaga para isikla lang yung justice eh, doon sa criminal act na ginawa ng tao eh. Samantala, mariing itinanggi ng bibingka company ang mga paratang. Sa inilabas na opisyal na pahayag, iginiit ng pamunuan na sila ay isang lehitimong negosyo at walang ginawang panlilinlang o panloloko. Ayon sa kumpanya, may mga naibayad na umano sa mga complainant na halos katumbas o mas mataas pa sa orihinal na halagang kanilang ipinautang. Dagdag pa nila, may mga naunang kasong isinampa laban sa kanila na ibinesura ng Office of the Prosecutor dahil sa kakulangan ng basehan. Tiniyak din ng kumpanya na handa silang magsumite ng kumpletong dokumento at mga record ng transaksyon sa mga otoridad at nananawagan sa publiko na igalang ang due process habang dinidinig ang kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light,
SMNA News.